Hello guys, for today's video, gagawa ko ng Royal Bibingka. Meron akong 600 grams na glutinous rice flour. Guys, isang pack na glutinous rice flour. Meron akong 2 itlog, coconut milk, 1 lata, sugar, 1 cup, gatas na condensed, gatas na evap, saka coconut strings. Ayan guys, yung nasa bote. Ayan guys, gawa tayo ng bibingka. Nung nakaraan pala meron akong natirang coconut milk, saka yung boko, yung coconut strings. Guys, so ito yung bowl. So, ayan guys, isang pack ang aking gawing bibingka. Ayan, 600 grams. Ayan. So, ihalo ko naman tong asukal. Yung 2 itlog. So, itong itlog, kailangan natin i-separate guys para malaman natin kung bulok yung itlog para hindi masayang. Yan. Separate muna natin. Kasi minsan, yung mga itlog may mga bulok. Ano ba yun? So, ngayon guys, halo na natin yung itlog dito. Yan. Yung coconut milk. Ito muna ang ilagay ko guys, yung tira ko last time. Bale, 1 cup. Yan. 1 cup. At ito nga pala guys, meron akong star margarine. Yan guys, star margarine. Tinunaw ko na yung margarine. Yan. Yan guys, dagdagan ko ng coconut milk kasi kulang yun. So, kalahati pa nito. Yan guys, kalahati lang. Tapos nabuksan ko na rin yung evap. Kalahati din sa evap. Yan guys, kalahati. Kalahati din dito sa condensed milk. Kasi yung kalahati guys, ilalagay ko sa toppings mamaya. Yan. So, ayan guys, haluin na natin ang ating glutinous rice. So, dahan-dahan lang para hindi matapon. Hanggang ito ay mag-mix lahat guys.
So, ayan guys, ihalo naman natin ngayon yung coconut. So, itong konti lang muna ang aking unahin na ilagay. Ito, tira ko din nung gumawa ako guys. Sayang ko naman itong isa. Hindi ko muna inalo lahat guys. Ayan, haluin muna natin. Dito ko nga rin guys ilagay sa dalawang pan. So ayan, ibuhos natin. Makapal masyado. So ayan guys, so ready na, pwede na nating lagay sa loob ng oven. So dito naman tayo sa oven guys. Ayan. So ilagay natin ng 230 up and down. Then 1 hour natin na i-bake yung ating bibingka. Dahil hindi magkasya ang dalawa guys, isa lang muna. Bake natin ng 1 oras. 1 oras. So, yung init niya baba at taas is 230 temperature. So, ayan guys, dito sa saucepan, gawa ko ng pang-toppings ko doon sa aking bibingka. So, yung natirang, yung kalahati ng kebab. Ayan. Hindi pa nakabukas yung apoy guys. Saka yung condense. Hindi ko lahat ilagay yung condense kasi matamis na yon. At kaunting buko. Saka matamis na yung buko guys, kaya hindi ko na lahat nilagay yung condensed milk. So, ayan, haluin ko na. Buksan mo yung apoy. So, haluin ko lang guys hanggang lumapot itong gatas. Ayan, ito ay ready na guys. So, tayin ko na yung apoy. So, pinatay ko na yung apoy guys. Siyempre guys, isalin ko na dito para mas maliit. Tingnan na natin guys kung pwede na. Ayan, pwede nang lagyan ng toppings. Ayan guys. So, ilabas ko muna at lagyan ko ng toppings. Wait lang guys ha. Ayan, pwede ko nang lagyan ng toppings. Ayan guys.
lagyan ko na ng toppings yung ginawa ko kanina. Yan. Tapos ibalik natin sa loob ng oven. Tuloy ang pag-bake. Ito guys, hindi pa luto. Hindi pa luto yung glutinous niya. So, yan. Yan guys. So, yan. Ibalik na natin dito sa loob ng oven. Ayan guys, may kalahating oras pa, higit na kalahating oras para ma-bake. Ayan guys, tingnan natin ulit kung pwede na. So, eto na guys, pasukin natin ng toothpick kung luto na, kung okay na siya. Ay, pwede na. Okay na guys, wala nang sumama. So, tapusin na lang natin yung 10 minutes. May 10 minutes pa. Guys. Yan guys, tingnan na natin. At ito ay luto na ang aking. Luto na guys. Yan guys, luto na ang ating royal bibingka. So, yan. Tingnan natin guys. Ito na guys, luto na ang ating royal bibingka. So ngayon guys, lagyan na natin yung isa. Salang din natin yung isa. Yan. So, i-bake din natin ng 1 oras. Yan guys. At ito na guys, ang aking royal bibingka. Yan. Ready na. Sarap ng itsura. Wow. So yummy. Ito na guys, yung huli. Yung pangalawang luto, may 4 na piraso na maliliit sa sobra. Yan guys.